Ayan, mapanghiba ang bahay ninyo dahil sa pusa ninyo or aso ninyo or rabbit ninyo or kayo mismo. Ito po, tanong kasi ni Miss Betchay, 262. Sabi niya, Doc, ask ko lang po, anong pwedeng makuhang sakit ng tao sa amoy ng ihi ng pusa? Ayan, so comment ito doon sa isang video ko kasi tungkol sa toxoplasma na related sa poops ng pusa. So ito guys, no, ang ihi kasi meron niyang ammonia kaya nakaka-irita sa ilong, sa baga. Alam niyo sa high concentrations nakakasunog ng bagay, nakakasunog sa balat, nakakasunog sa mata. So it is very stressful kung nakakaamoy ka ng panghinang ihi, maya't maya dahil nasa loob ka ng kulob na bahay o kaya kulob na kwarto, tapos meron kang pusa, aso, rabbits doon na ihi ng ihi kung saan saan. Maaring nililinisan mo naman pero kasi yung mga tao nagkakaroon ng tinatawag na olfactory fatigue. Ibig sabihin, nasasanay na, nai-immune ka na doon sa amoy at hindi mo na namamalayan, mapangi pala talaga yung kwarto o bahay mo na. So, ito po ay mapapansin ng ibang tao. Minsan baka mahiya sa'yo, pero tanungin mo sa ibang tao, mapanghi ba yung bahay mo? Sabihin, oo, hindi ko lang masabi sa'yo. Pero ito kasing ammonia, yung constant inhalation, no? Pwedeng nasa loob ka ng isang kwarto, may kasama ka sa bahay na, alam mo yun, wapakels sa ihi, dumi ng aso niya, it's very bad for your health, no? Maaring hindi ka magkasakit at mamatay at magka-seizure agad-agad, but it could trigger some people's asthma, kung may asthma man ibang tao, or kung may tuberculosis man, emphysema, at kung ano-anong problema sa baga, respiratory problem, allergies na amoy nila, pwedeng matrigger po yan dahil sa panghi o sa ihi ng aso or pusa sa loob ng pamamahay ninyo. Rabbits, meron ako napuntahan mga ilang mga lugar na kulob, tapos may mga rabbits, so may mga pusa, tapos aircon pa yung iba, ay yun problema. Alam niyo doon sa Manalo K9, di ba, meron kaming dog training school, so nagpatayo ako ng isang bahay, isang building na nandun yung mga aso ng mga clients namin. Syempre may mga clients kami ng mga, alam niyo na, sensitive pagdating sa lugar ng mga aso nila. So I had this built and put air conditioning, para malamigan yung mga aso. Yun ang nakasanayan siguro nila kasi sa bahay nila. Kaso hindi talaga tumatagal ang panghi, no? Kahit na anong gawin po namin, nilagay ako ng mga exhaust fan, papanghi po talaga. Kapag nililinisan lang tapos hindi mo dinidisinfect maya't maya, ay papanghi po talaga siya kasi nag-evaporate kaagad yung vapors ng ammonia. And dumidikit, no? Dumidikit sa mga items sa paligid, sa balat ng aso. Naamoy mo na contaminate na yung buong area kahit na linisin mo yung ihi mismo, na-contaminate yung buong area. So, it could trigger a lot of respiratory distress. And alam niyo yun, kung medyo mataas-taas na yung concentration ng ammonia sa environment, sa atmosphere, ay pwede nga manghina nga yung membranes ng mata mo, ng balat mo, and ng baga mo from your nose to your lungs. And pag na-absorb ng sistema mo yung ammonia na yan, syempre, maliit lang, alam niyo yun, pero alam niyo, parang ano yan parang erosion yan yung patak-patak lang, tapos nakakasira ng mga bato yan after so long, after many years. So, ganyan din kung konting amoy lang yan, di ba? Bakit mo pagtsatsagaan? So, be hygienic, sanitize your place, and yung ventilation, very important, lalo na kung may pets tayo sa bahay. And ang urine kasi, ang isang naisip ko na na notorious na makukuha sa urine na sakit ay yung leptospirosis. Usually mga daga, pag may mga daga sa paligid. Pero may mga naapektuhan din naman ng mga pusa, mga dogs, kung magka-leptospirosis man ang dogs natin or pusa natin. Pwede tayo makakuha ng leptospirosis upon contact naman. Hindi naman yon airborne. Hindi yon lumilipad sa hangin tapos makuha yung leptospirosis mo. So you have to get it from contact. Pero ito pong itong pag-inhale ng ammonia, ng panghi, ng ihi, it's still bad for your health. It's not that hindi naman siya fatal, no, mamamatay ka kagad. It's not like that, pero depende yun sa concentration and depende yun sa haba ng panahon na pinagtsatsagaan mo yung panghi ng ihi ng mga
pets mo sa loob ng bahay. So, keep clean po. Yan po, very important po. Salamat po sa tanong po ninyo, Ma'am Betchay.